Hello guys, what's up? My name is Paolo Flores at nandito na naman kayo sa aking my favorite for the month of September. So ito yung mga nagamit ko. Actually, na-start ko tong gamitin August pa. So ngayon lang ako nag-decide na ipakita ko yung mga favorite kong products for the month of September. So umpisahan natin sa hair regimen ko. Since mapapansin nyo may kulay yung hair ko ngayon, so gumagamit ako kahit paano ng mga products to keep that color vibrant. At saka ang ginagamit ko dyan is yung shampoo from Pantene. Ayan, kita ba? Yan, from Pantene, Color and Perm Lasting Care. Itong shampoo from Pantene, pag maliligo ako, meron pa rin mga residue ng hair color, pero hindi ganun kala pag gumagamit lang ako ng normal shampoo. At after nito, kapartner nito is, ito from Palmolive, conditioner to. Ayan siya. Specialized conditioner din siya for color treated hair. So sila yung combo, hair and shampoo ko. Okay? Tapos, sa sabon naman, kasi may office mate ako nagbenta sa akin ng sabon. So, sinubukan ko naman kung effective. Maganda siya. Ng reaction ng skin ko dito is mas ma-moist. Ganun. Pero marami akong ginagamit talaga sa gumagamit ako ng Kojic, parang every other day. Pero after kung gumamit ng mga ganong products, lagi akong gumagamit ng ganito. Hindi pala lagi. Gumagamit ako ng bago, yung Enlighten. Ayan, premium soap. Di ko alam kung saan nabibili. Wala to sa mga Watson eh. Binenta lang sa akin ng office mate ko to eh. Parang 200 isa. So, ito yung ginagamit ko sa face, sa body, ganyan, after kong gumamit ng Kojic. Kasi pag gumagamit tayo ng whitening, lalo ng mga Kojic, papaya, nakakadry yan. Kaya dapat gumagamit kayo ng mga sabon o kaya na pampamoisture after yung magpa-skin white. Para hindi, maputi ka nga, dry naman yung skin mo. Siyempre, prone yun para magkaroon ka ng mga itchiness and whatsoever. Tapos, ang facial wash ko, aside from that soap, from Enlighten, yung argan soap na yun, ito yung favorite ko eh. Sa sobrang favorite ko dito, meron ako dito sa bahay from Celetec. Tapos meron pa ako, lagi kong dala kung saan man ako magpunta. Paubos na nga eh. Minsan, transfer ko na lang to dito. Ayan, Celetec. Ganoon din yung explanation ko tulad sa paggamit ng mga Kojic. Kapag gusto mo magpaputi, syempre yung face mo, tendency magiging dry yan. Kaya after mo magpaputi, gumamit ng soap or any product sa pampaputi, gumamit kayo ng pampamoisturize para hindi dry yung skin nyo. Diba? Sa matagal ko itong ginagamit itong Celetec na to as in after kong mag-college. Tama, nung graduate ako, Celetec na talaga yung pinaka hindi mawawalang product sa banyo. Okay? So next is yung shampoo pa pala, kapag hindi ako, pag walang normal lang yung hair ko, kung walang kulay, pag black lang, itong technique, shampoo ng pang baby, yun yung ginagamit ko. Kasi para hindi, ano yun, parang mild lang, kasi hindi naman ganun kadumi yung buhok ko, yung anit ko eh, parang diba? Kaya gumagamit ako ng shampoo pang baby. Kaya pansinin nyo, lagi talaga akong ang tawag doon, bleach ng buhok. So, dapat matigas, alam mo yun, mas dry. Pero kung mapapansin nyo, lahat ng ginagamit kong products is mild. Though hindi naman ako ganun ka-sensitive. Pero napapansin ko lang, kasi lagi rin naman ako gumagamit, halos lahat, pag may bago, sinusubukan ko. At yung mga products na hindi dapat mawawala. Sila yung andyan lang lagi. Ayan, isa to sa mga products na parang, opas na yung shampoo! Pero ito, dapat lagi lang dun. Okay? Next ko naman is, ito pala. Ayan. St. Ives apricot scrub. Kasi sabi, dapat daw nag-scrub tayo ng face para maganda yung skin. Ganyan. Para matanggal yung mga dead skin natin. Ginagamit ko ito mga twice a week. Okay? Tapos, after kong gumamit ng ganon, ito naman yung ginagamit kong parang toner from Maybelline. Micellar water. Pwede din siyang makeup remover. Tapos, 199 lang to. Binili ko siya sa Beauty Manila. Hindi pala, Beauty MNL. Website yon, online website. Pag bumili ka dun sa Beauty MNL, minsan may mga free sila na items. Katulad ng apricot ko from St. Ives. Free lang yun dun sa website. Kaya gusto ko dun bumibili. Kasi tumatanggap rin sila ng cash on delivery. Check nyo lang yung website nila, beauty, tapos mnl.com. Ayan. Sobrang ganda na ito. Kasi pag may foundation ka or may BB cream ka, kahit hindi mo na i-wash, lagay mo lang sa mukha mo, ayun, ma-absorb na neto yung dumi. Tapos parang wala na, ganon. Saka maganda yung condition ng skin kapag magamit ako nito eh. So kaya, gumamit na kayo. After nun, gumagamit din ako ng mga facial mask kasi uso sa mga Korean, di ba? Mahilig ako sa mga Korean skincare, sa K-pop music. So, ang favorite brand ko na meron sa mga mall is from Nature Republic. Tadang! Ayan, ang dami na ito eh. Ayan. Ito yung favorite kong facial mask sa kanila, Rose. Ano daw to eh? Pampano ka ba? Pampaganda. Basta, itong dalawang to. Basta lagi akong bibili sa Nature Republic ng mga ganito. Kasi sila yung feeling ko pinakamura. Ganun. At di lang naman pinakamura, saka effective din talaga. Aside from that, may card kasi ako sa Nature Republic. So, parang lagi may discount pag bibili ka. Tapos,
Favorite, punta naman tayo pala sa mga moisturizer. Ano yung mga ginagamit kong moisturizer ngayon? Simple lang, isa lang yung favorite moisturizer ko, tapos ginagamit ko rin tong primer. As in, yung iba, kasi nagbasa rin naman ako ng mga review nito. Kunyari, syempre, endorse ko sa iba, tapos babasahin nila yung gano'n. Parang, sabi nila yung iba daw nagkaka-acne. Pero ako naman hindi. Acne prone pa naman ako, hindi ako ganun kakinis dati. Ito, St. Ives na Timeless Collagen Moisturizer. Sobrang favorite ko talaga to. As in, meron nga rin ako dito sa bag ko na itong maliit eh. Sinasalin ko siya. Para pag kunyari may nakipag-sleep over, hindi pwedeng mawawala. As in, parang, bulit nang discover kita. Ito. Ang dami ko nang biniling mga moisturizer. May iba naman talagang sobrang ganda. Pero kung gusto mo i-maintain lang yung skin mo, tapos parang malambot lang, tapos parang alam mo yung effortless lang, ito talaga, favorite ko talaga to. Tapos bago ako maglagay ng kung anong foundation or BB cream sa mukha ko, ito yung ginagamit kong primer para mas maganda, mas madali mong ma-apply. Saka feeling ko mas na-absorb niya, mas nabumukan natural yung skin mo. Kasi pag nagpawis ka, parang wala kang makeup or kahit anong foundation. Oh well, sa Pilipinas tayo, marami talagang tricycle. Ayun nga, tulad na sinasabi ko kanina, maganda to. Ginagawa niyang mas natural ang dating ng makeup or ng foundation, mga ganyan-ganyan sa'yo. So, i-try niyo na to. Meron to sa Watson. Hindi ko lang sure yung price, pero ranges 200 to 300 yung price na ito. Saka ang laki-laki ang laki-laki. Kaya sulit na sulit. And then, pabango naman. Dati ito yung favorite kong pabango Il Lacoste. Kaso, ubos na. Saka bigay lang ng kuya. Kaya favorite ko. Ang bango-bango kasi na ito Pero ngayon, ito naman yung pabangong gusto ko. Bulgari. Blue. Bigay din. Mahal-mahal kasi. Kapag wala pala akong pabango, ang binibili ko lang lagi is sa Zara, yung gold. Kulay black yung bottle nun Napakabango nun, 800 pesos lang. Pesos? Yun, 800 pesos lang yun. Yung sa Zara. Pero ngayon, ito yung ginagamit ko. Ito yung parang pinaka-lotion ko sa hair ko. Kasi alam nyo guys, pag nagkukulay kayo ng buhok, lalo na pag nagbe-bleach yung buhok nyo, huwag na kayong mag-wax. Kasi dry na yung buhok nyo, pinapadry nyo pa. Parang nilalagyan nyo siya ng sticky paste. Ayun. Yung wax, tendency kasi ng wax, dumidikit lahat ng dumi dun Depende na lang kung kunyari may performance or kung konti lang naman to manage your hair lang. Okay lang. Pero huwag kayong masyadong naglalagay ng maraming wax. Lalo na kapag kaka-bleach ng hair nyo. Kasi kukunin ng buhok nyo lahat ng alikabok. Lalo kung outdoor. Pero kung indoor lang kayo, maganda talaga ang wax. Pero yung combong ginagawa ko sa buhok ko, kapag may kulay ako, pag ganito, parang gusto ko maging fresh. Bleach ko pala yan pero hindi siya mukhang dry, di ba? Kung magamit ako ng ganito, at yung gumamit nila, parang naka-brush up yan. Saka ako gagamit ng ito. Argan oil to. So, wala siyang brand. Kasi, galing talaga siya ng Morocco. Nagpabili ako sa kuya ko, which is nag-work siya sa Morocco. So, malaking bote yung binili niya. Binili niya sa mga local na taga Morocco talaga. So, kaya pure yung argan. So, pero marami rin namang available na argan oil na makikita natin sa malls, ganyan. Tapos, di ba sinabi ko kanina, huwag kayong gagamit ng masyado ng mga wax? Ito yung ginagamit ko, Gatsby. Itong water nila na gel water. As in, ilagay mo to sa buhok mo, magbilang ka lang ng o maghintay ka lang ng 1 minute, matigas na. Saka mas manageable siya kumpara sa gel. Kasi mas water yung texture nito Parang 230 pala yata to. Ito, parang something 200 din or 150. Ganun. After mong, kunyari, manage mo ganyan, ito yung pinakahuli mo. Igaganon mo lang siya so para malinis. Walang may mga nakatayo-tayo, yung mga pasaway na buhok. Lalo pag may lakad ka, tapos gusto mo super finish ang effect. Yun yung pinakamagandang gagamitin. Sa matagal ko na ginagamit yung mga yun. At saka yung mga sinasabi ko ngayon, as in, effective talaga. Nakita niyo naman, bawas-bawas na. So, yun yung gusto ko kasi pag nagtitingin kasi ako ng review, yung iba, kabubukas pa lang, tapos sasabihin, effective, diba? Yung effect na, yung kagagamit mo lang, magic, ganon. Tapos sa facial mist naman, dalawa yung facial mist ko. Yung isa, saan ba yung isa? To. Yung isa from Sophie. Ito, face mist, ayan. Parang 120 yata to. Tapos ito naman, from Nature Republic, aloe vera. Ito. Mas favorite ko to. Parang ginagawa ko rin siyang setting spray. Parang mas normal yung nagiging effect niya. Ito kasi may hyaluronic acid. Hyaluronic acid is parang vitamin C din yata, parang ganun. Pero parang mas nagda-dark. Kunyari, may foundation ka, mas nagda-dark pag ito yung nilalagay kong mist. Though maganda siya kapag pang mist lang talaga, wala kang foundation. Ayun. Ito mas gusto ko, hindi nagda-dark yung foundation kapag nilalagay ko to. Pero ito nilalagay ko na lang. Kunyari, pag walang, pag natural skin lang, tapos spray ko na ganyan, kapag kasi pili mo dry na yung skin mo or nagbibitak-bitak yung dito mo. Kasi ganun ako nagbibitak-bitak yung near sa lips ko. Kaya gumagamit ako ng facial mist. Hindi ako gumagamit ng lip balm. Piling ko kumain ako ng masebong pagkain, kaya mas gusto ko ng facial mist. Aside from that, ano ang pinaka-favorite foundation ko? Ayun, guys. Ito yung favorite foundation ko. Marami rin akong mga foundation dito Meron akong foundation from CoverGirl. Ito nasa 800, yung Aqua Smooth. 800 or 700. Basta something ganon, CoverGirl. Maganda rin to. Actually, ito yung ginagamit ko minsan pag tinatamad ako. Kasi ito yung gagamitin mo. Parang foundation, ano na rin siya foundation, tapos powder combined. Super, ito, masasabi ko rin na super effective to. Pero sa mga foundation na meron akong tatlo. Ayan. Yung isa, yung Fit Me ng Maybelline. Tapos, True Match ng L'Oreal. Tapos, itong Infallible. My goodness.
Ay nako, super galing nito, super ganda. Saka ang dami nakapansin na, uy, pumuti ka, blooming ka, ganun ganun nung ginamit ko to. Pero hindi ko ipupunta sa kanya lahat ng credit kasi pag ginagamit ko to, ito yung kapartner niyang concealer. So marami rin ako mga concealer dito pero ito na lang munang gagamitin ko kasi ito talaga yung favorite ko ngayong concealer this month from Sugar Pink. Our Little Secret. Ayan. 299 to. Tapos meron itong vitamin A, C, E, and aloe vera. Kaya siguro ang maganda siya. Yung consistency niya medyo creamy. So pag ginakalat ko siya, gumagamit ako ng ganito, ng paddle brush. Mas maganda naman. Tapos after ko maganda ito, ito nilalagaw as in talaga. Ang ganda niya talaga sa skin. Para talagang Korean. Tapos maputi-puti, parang ang plum-plum. Ano yung plum-plum? Moist-moist. Ganon, parang pang baby. Parang mga pang Korean nga. Ito talaga yung favorite ko. Na simula ngayon, hindi pwedeng mawala. Kasi parang, alam mo yun, napaka-affordable niya. Piling mo pang high-end yung effect niya eh. Ayun. Super affordable. Tapos, madali siyang makita kung saan. Sa mga mall, meron kasi siyang ganon. Ito, ito 700. Tapos ito, 299. Ayan. Sila yung pinaka-favorite concealer and foundation ko sa buong mundo. Tapos, ano pa ba? Ito pala guys, after ko palang maglagay, ang ginagamit ko kasi pa ng makeup ako, inilalagay ko to, itong kanina, itong moisturizer. Tapos after ko maglagay, nilalagay ko tong EB, natural na sunscreen, saka ako nagpa-foundation. Ewan ko, lagi ko siyang ginagawa. Pag hindi ko siya ginagawa, parang may kulang, parang hindi maganda yung total finish ng skin ko. Tapos pag nilalagay ko to, tapos yung, basta silang apat na combo, ayan, itong apat na to, as in, napaka-perfect. Ito talaga marirecommend ko. Pero hindi ko masasabi kung okay to sa lahat. Kasi ang skin ko is mix eh. Dito sa T-zone ko, medyo oily. Tapos banda dito mga dry. So, effective siya sa akin. So, yung minsan, iba-iba din naman kasi ang skin natin. May iba mga too dry or depende kung hiyang mo yung product. Pero ako talagang promise tong apat na to. Ito nakatatlong ganto na ako eh. Nakalimang ganto na ako. Kasi yung isa, binigay ko sa kaibigan kong babae. Tapos yung isa sa kaibigan ko naman na lalaki kasi madry yung skin nun eh. Saka lagi sa labas. Ang mura lang neto, 99 pesos. Lahat naman ng mga sunscreen for face ngayon napakamahal. Ito napakamura. Saka hindi siya oily. Hindi siya nakakairita na sunblock pag lumabas ka. Parang may powder pa rin yung effect niya. Favorite ko this month. Sana nagustuhan niyo yung video ko ngayon. Tapos kung may maire-recommend kayo or kung may ibang feedback sa inyo yung product, please i-comment nyo sa baba. Tapos sabihin nyo na rin kung ano yung skin type nyo. Para pag yung ibang makakabasa, alam nila kung okay pa yung product na yun sa mga ganong klase ng skin type. Kasi sa akin talaga yung mga sinabi ko, itataya ko ang lahat. Effective talaga. Saka yun yung talaga mga favorite at ginagamit ko this month. So once again, yun lang ang video ko ngayon. My name is Paolo Flores and please subscribe para ganahan ako gumawa pa ng maraming video. Saka kung may mga constructive na comment, please lagay nyo sa baba para next time mas maayos ko na yung video ko. As a beginner, marami pa akong dapat matutunan. Pero ayun, sa ngayon yun muna. So thank you. Hanggang sa susunod ulit. Bye-bye.